Konnichiwa minasan, let's go to Hitachi Otachi, Ibaraki-ken. Yan, so madaling araw pa lang umalis na tayo kasi ang layo ng biyahe natin. So from Tokyo to Ibaraki-ken, it takes 2 to 3 hours, mga ganun. Yan, pupunta tayo sa lugar kung saan talagang titibok ang puso nyo ng mabilis. Kaya kung gusto nyo ng something thrill, suspense, or adventure, and depressed kayo or stress kayo, yan, nababagay kayo dito. Yan, nandito na tayo. So, sobrang aga natin. So, 8:30 pa pala siya open. Oops, hindi pala dito yung daan. So, aakyat pa pala tayo. Akala namin, ito na yung daan niya papunta doon. Pero, hindi pala. So, sa ibang way tayo papunta doon. Pero, tumigil muna kami dito kasi nakita namin, napakaganda ng view. Yan, kung nature lover kayo or adventurous kayo, bagay na bagay kayo dito, lalo na yung mga mahiling mag-hiking. Ayan guys, dyan tayo pupunta. Grabe, sobrang taas niya. Napakahaba pala ng bridge na to. Ito yung tinatawag nila na Ryujin Suspension Bridge. Or kung tawagin nila dito yan ay Warabigami Otsuribashi. Yan, so napakaganda ng view talaga dito. So para lang siya yung mga napapanood ko sa mga movie, mga ganun. Yan, dahil trip kong mag-picture at maganda yung view, ayan, pagtsagaan niyo yung itsura ko. Dahil maaga pa naman, so naglibot-libot muna kami dito para lang makita namin yung paligid niya. Kasi talagang pag pumunta kayo dito guys, nakaka-relax talaga. At kung gusto nyo ng fresh air, sariwang-sariwa ang hangin dito guys. Ito nga palang Ryujin Suspension Bridge throughout the year has various events that offer. Like they are celebrating Children's Day in Japan, and then they also celebrate the Ryujin Kyomomuji Matsuri pagka autumn this November, and then meron din silang Lantern Festival in the mid of August. So kung gusto nyo ng unique breathing exercise and makes your heart beat fast, try nyo to guys. Talagang mag-e-enjoy kayo, promise. Grabe, ang ganda talaga ng nature dito. In every direction are views of the green, tree-covered hills, and above you, nothing but, syempre, sky. So dahil na-enjoy na natin yung view ng nature dito, so tara na, punta na tayo dun guys sa taas. Let's go. Ayan, at nandito na tayo ngayon sa Ryujin Suspension Bridge. Yan, ito yung kalsada. Bakit nga pala ito yung pinakita ko? Niloloko mo naman kami eh, matanda na nga ako, niloloko mo pa ako. So bago tayo pumasok, let's take a look the design. So itong Ryujin Suspension Bridge, it has been designed to safely carry as many as 3,500 people at a time. Grabe, di ba? Yan, so parami na yung mga turistang pumapasyal dito. Tara na, pasok na tayo sa loob. Yan, so may ticket na tayo. Thank you nga pala sa nag-sponsor ng travel na to. So nakalagay sa ticket na to, yung price niya is 320 yen or Sanbyaku Niju yen. And nakasulat din sa ticket niya na this Ryujin Suspension Bridge is 375 meters long, and at its midpoint, it is 100 meters above the water below. Grabe, nakakatakot. Sobrang taas niya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-dinadayo ng mga turista dito at yung gusto nilang gawin. Ako naman, ito yung pinaka-gustong gawin, ang mag-picture. Pagkatapos, mag-enjoy lang tayo sa paglalakad hanggang makarating sa dulo. Oops! Ano to? Bakit may salamin? Glass pala dito sa bridge este. Ayan, dahil naapakan ko siya, ayoko nang gumalaw, natatakot ako kasi para siyang bababasag at feeling ko malalaglag ako. Pag nalaglag ako, dyan ako babaksak. OMG! Pero grabe guys,
Napakaganda ng view niya sa ilalim, di ba? Tingnan nyo guys, oh. Kaya lang, Diyos ko, talagang pag nalaglag ako dyan, katapusan ko na. Oh my God. Ayan, dahil naglakas loob tayo, nakabangon tayo at nakatayo na tayo. Diyos ko, tara na guys. Yung puso ko, pakiramdam ko, hindi bumilis yung tibok ng puso ko, kundi tumigil bigla. Yeah, so na-enjoy na natin yung one of the longest pedestrian bridges in Japan, which is Ryujin Suspension Bridge that stretches over the beautiful Ryujin Lake. And yan, makikita nyo rin yung mountain ranges of Yamizo and Abukuma in the distance and the village of Sufu below. So, ito yung Ryujin Lake in Okukuji Prefectural Natural Park in Ibaraki Prefecture. So kung pupunta kayo dito guys, don't miss yung thrilling effect looking down at the Ryujin Dam Lake through the transparent peephole set, yung glass kanina in the middle of the bridge. Yan, nandito na tayo sa kabilang dulo ng bridge. So let's try to watch yung mga ginagawa ng mga turista dito, kung bakit nila dinadayo to. Ano bang meron dito? Yan, abangan natin. Yan, so yan yung ibang mga dinadayo ng mga turista dito. Grabe, super galing niya, ang tapang niya. Nanood na lang ako dahil mukhang hindi ko siya kaya. So yan yung one of the highest bungee jumping in Japan. So this bungee jump is the ultimate way to take in the surrounding mountains if you are up to the challenge. Pero hindi lang yan yung pwede nating gawin. Meron din ditong hiking trails, hot spring, mga restaurants, and yung specialty nila yung soba noodles. And that's the end. Thank you for watching. See you next guys.